I'd like to greet our viewers from Indonesia, Malaysia, and Mindanao because this recipe, inspired po ito doon sa natikman kong napakasarap, napakalambot, napakalinamnam na beef dish dyan sa inyong lugar. This is beef rendang. Etong beef rendang daw, napaka-special dahil niluluto ito, hinahanda pag may mga kasal, pag may mga malalaking handaan. Kasi medyo masalimuot yung traditional way of cooking this. Palalambutin mo yung beef and then patutuyuin mo. But, kasi diba para sa atin, every day is extra special. So, lutuin natin yan today. First, I'm going to start with the spice mix. Ito po ha, medyo tinweak ko na yung recipe niya according to my personal taste, but I'm sure marami sa inyo nagtitiwala sa taste ko. Napakasarap po nito. I start by putting all my ingredients into my blender. So ito, tingnan mo itong mga ingredients na ito. Ipakilala muna natin sa kanila isa-isa. This is turmeric. This is cardamom. This is curry powder. This is ginger, although traditionally they use galanggal. Kung may makikita kang galanggal, yun ang gamitin mo. Garlic, chilies, tomato paste. The original recipe, yung authentic, walang tomato paste. But I like putting this kasi binawasan ko yung sili. We don't like it super hot or super spicy dito sa aming household. But if you don't like to put the tomato paste, to give the beef rendang its nice reddish color, dagdagan mo yung sili. Onions, and of course, lemongrass. Use the white part only. This is kaffir lime leaves. Yung korting 8, ang bango-bango po niyan. Ay nako, my favorite. Amoy Malaysia, Indonesia, Thailand. Para kang nag-travel, amuyin mo pa lang. And this is cashew. You can also use walnuts or macadamia. Ito is magtutulong na palaputin yung sauce later on. So everything goes into my blender. Buhos mo lang lahat dyan. So mapapansin mo, madaling hanapin tong mga ingredients na ito. Yung cardamom po, you can order online or you can go sa Indian store, Middle Eastern store kung wala kang makita sa groceries nearby. And just put a splash of oil. You can use coconut oil if you want. Tapos i-blender natin. Pag medyo nahihirapan, buhusan mo ng konting gata. Konti lang. Sana ang life gano'n, no? Pag medyo nahihirapan, magbuhos ka ng konting gata. Charot. Buhos ng konting gata. Yan. Smells so good. Now, painitin natin ang all-purpose pot. And then, igigisa ko na to dito. Diretso na dito. This is my spice mix. Ngayon, eto pong natira dito sa blender, hahawhawan ko ng tubig. Kasi lalagyan mo din to ng tubig sa pagpapalambot para naman hindi sayang. So, eto may tubig ako dito. Hawhawan mo dyan. And then, blender ko na din. Okay, that's it. And then this one, isosotay mo lang. I have here 1 kilo beef brisket. You can also use kenchi, kung anong available. Ngayon lang, binili ko lang po ng ganyan na yan, nakakat.
from the grocery store. And then this one, igigisa natin until it becomes aromatic. Ayan, medyo maiiyak ka because of the spices. You can also add a splash of oil. O, diba? And you can always prepare this paste ahead of time. Ilagay mo lang sa ref para pag ready ka na mag-beef rendang or pwede mo din yung i-freezer. Diba? Okay. Pag medyo nakikita mo na nag-brown na yung ilalim, ayan o, yung ganyan, pwede mo nang ilagay yung beef. Ayan, isang kutsa mo yan with the spices. Ang bango. And don't forget to season it with patis. Smells so good. Okay, and now I put the liquid, the water, yung blender natin, para meron pang natirang konti dyan. And then of course, you will put the gata. I have here 4 cups of gata. I'll put mga 2 cups muna. And then, lagay ko na lahat yan. Yan, punasan natin. And now, you're going to simmer this over low flame for around 1 to 2 hours. Base po sa aking experience, ilang beses ko po itong tinest at tinry, mga 2 oras po bago siya talagang maging fork tender. Matutuyot-tuyot po yan, so very important na i-check mo siya every 20 minutes. So, papakuluan natin yan, papalambutin. Etong gata, iwan mo lang dyan, magagamit mo pa yan mamaya pag medyo natutuyot na yung iyong rendang. Just in case na napalakas yung apoy mo, natuyot siya, dagdagan mo lang ng konting tubig. Basta importante, hindi po maninikit sa ilalim. So, yan, iwan natin siya dyan. Pag tinikman mo po ngayon yan, medyo bland pa ng konti kasi as the sauce reduces, mas magiging malinamnam po yan. So, tatakpan ko and then balikan natin after mga 1 hour. Pero sisilip-silipin ko po yan to make sure na hindi siya naninikit sa ilalim. Okay, so it's been 1 hour and a half. Makikita mo ang difference. Nag-reduce na at nagmamantika na. And nafe-feel ko na almost tender na yung ating beef. So, yung gata na iniwan natin kanina, pwede ka na magbuhos dyan. And then now, itutuloy natin yung reduction. Nasa sayo if you want your beef rendang dry or with sauce. Doon tayo sa gitna lang. May konting sauce pa din. Lalagyan ko ng kaffir lime leaves, mga 3 pieces, para lang may parang pang-garnish. And then, the final step, iiwan mo na lang na walang takip. Patutuyuin mo na lang siya. But of course, with constant stirring. Hahaluin mo mayat maya to make sure na hindi siya naninikit sa ilalim ng kaserola mo. This is just medium flame. Okay, pwede ko nang ibuhos lahat to. Okay, ayan, Diyos ko po. Nagpipilansi ka na, but that's very normal. Yan ang masarap na rendang. Yan ganyan, nagmamantika. And kumakapit talaga yung pinaka-sauce
dun sa meat. Hindi talaga pwedeng madaliin. 'Di ba? Walang shortcuts. Dito po, hindi ko irerekomenda na i-pressure cooker nyo. But again, kung saan ka masaya ha, pero ako masaya kasi kung hindi ko to pine-pressure cooker. This is a very special dish. So talagang labor of love. Now, tinitikman-tikman ko because you have to do final seasoning. Good. I'm going to put patis and coconut sugar. Final seasoning na tayo. Kasi, eto na yon. Ako, tumitigil na po ako dito. Yung iba, tinutuyot pa nila yan. Mantika lang yung matitira, tapos nagiging brownish yung beef. I'm gonna stop here. But I'm going to season it first with coconut sugar. Just a bit. Para nagbabalance lang yung sweet, salty, and spicy. Looks so good. Tikman natin. Sarap. Oh. Papatayin ko na yung apoy. And then I'll show you how to serve this. Ganito lang po. Okay, tikman na natin to. Mainit pa ba? Kasi pag kinakain po nila, nakakamay. My gosh. Let's get some rice. This is basmati rice. Hindi naman kailangan basmati ha. Kung ano po ang meron dyan sa bahay nyo. And, yan. Cucumber, hard-boiled egg, which is very optional, hindi required but desired, and I have here some just cilantro leaves. And ito is deep-fried onions. Red onions that we've sliced and then dinip fry lang until nice and crisp. And then, ayan o, yung kanin, aanuhan mo ng konting rendang oil. And then put the rendang there. Anuhan mo din tong egg. As simple as that. And ang kalat ko mag-plate. My gosh. This is deep fried onions. Cilantro leaves. And then, kakainin mo yan na nakakamay. Kaso mainit. Hipan mo muna ng konti. So, yung sauce, carry ko ba? Carry ko naman. Teka, palamigin muna natin ng konti. Medyo napaso ang daliri ko. Ito muna ang sauce ang titikman ko, cucumber. Oh my God. Sarap. And now I'm ready to try the beef. Eh kasi naman po, teka ha, kukuha po ako ng tulong na sa kutsara. Ganyan. Kaya ko siyang hawakan pero hindi ko siya kayang hatiin dahil ang init. We try it. Oh my God. Egg. Ayan, ang sarap kasi talaga nito. Promise. Hindi mo kailangan ng madaming laman. Yung sabaw po niya, super flavorful. Super duper yum. Oh my God. And believe me, pag po ni-ref mo to, habang tumatagal, mas sumasarap. Sana all. So what are you waiting for? Gumawa ka na. Don't forget to tag me. Pakita nyo sa akin kung gaano kabongga ang inyong beef rendang. Pinapawisan ako kasi medyo maanghang po siya. I'm going to see you all soonest.